Ito pong direktor ng The Rapist of Pepsi Paloma, no? Ito po ay nakabatay sa napabalita noon na sila daw o diyan mismo sa may teaser siya yung sinasabi, no, yung tinatanong ni Gina Alahar na napanood natin lahat kung siya ba yun, no? Ayan po ang isa pa po, ICC paparusahan ng US Congress. Ayan po, yung mga at tinawag pa po itong illegitimate court. So sa mga Pilipino po na umaasa pa rin ng hustisya mula po rito sa ICC, mag-isip-isip po kayo dahil pag pinarusahan po 'yan, no, ng US, sanction po 'yan ng US, at dineklara yan na illegitimate court, marami pong maniniwala sa US. Lalo na po yung mga kaalyado niya. Kasi pag hindi po kinilala ng Pilipinas yung sanction o yung parusa ng US dyan, lalo na't hindi tayo kasama dyan, lalo na't hindi po tayo miyembro ng ICC, ay yan nga po, no? Talagang baka mapag-initan din tayo ng US. Alam niyo naman ng US, gusto niya sinusuportahan siya ng kanyang mga anong tawag dito? Ng kanya pong mga kaalyado. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Ayan. Okay lang yan, kahit na konti lang tayo, talagang ganun ang buhay. Dadami din yan. Okay, unahin na po natin tong yung kay Daryl Yap at Vic Soto, no? Ngayon po nagsampa po si Vic Soto ng 19 counts. 19 counts po ng cyber libel hinggil po dito. Ako naman okay naman kay sabi naman ni Daryl Yap, lahat naman ay merong karapatan, no, na magsampa ng reklamo lalo na kung ang gustong ipaalam ay ang katotohanan. So, palaban din naman si Daryl Yap. Kaya lang may mga reaction tayo rito. So, siyempre ngayon mainit pa yan, no? Ang pabor na pabor nga lang to kay Daryl Yap dahil putya yung matinding promotion na create nung kanyang teaser, mas matindi po tong promotion na to. Na hindi naman natin maikakaila na si Vic Soto po ang isa sa pinakasikat na artista, no, kasalukuyan, no? Isa po sa pinakasikat, lalo na ngayon katatapos lang na kumita yung kanyang pelikula, no? Kaya ako nakikita ko po 'to na pabor na pabor. Napaboran pa si si Daryl Yap nito dahil po siya kikita lalo yung kanyang pelikula, 'di ba? Diyan po maano 'to si Daryl Yap sa kontrobersya ng kanyang 2 beses niya nang ginawa 'yan. Yung reaksyon ng mga pari, 'di ba? Natatandaan natin dun sa dalawa niyang Made in Malacanang na pelikula. Tapos eto naman si Vic Soto na mismo nag-react. Okay. Uy, nalobat ako sa TikTok. Mababalik pa kaya yung pag nalobat? Sayang naman, dami na nanonood sa TikTok Papadami tayo ng malats talaga. Nakalimutan ko isaksak Okay, tuloy po tayo dito sa YouTube. Tuwan-tuwa pa si alam niyo po sa showbiz may kasabihan tayo, good or bad publicity is still publicity, di ba? Lahat po yung ginagamit nila. Minsan sinasadya nila na papangitin yung
Pero, alam niyo po, konting kwento sa mga natatandaan natin, tama naman 'yun 'no. Ang question ko lang diyan, okey naman 'yan 'no, nagsampa ng kaso. Ako gusto ko na ring malaman, eh. Maganda 'to't nagkakasuhan na kasi napakatagal na po niyang ano na 'yan, ng issue ng, Pepsi Paloma na 'yan. Ang dami nga pong, mga urban legend na umikot diyan sa Pepsi Paloma issue na 'yan. Sa totoo lang po, meron pa minsan na hinukay daw 'no, yung, libingan ni Pepsi Paloma, 'no? Yung mga, ano lang, yung mga urban legend lang, kuwento lang tayo ng konti. Meron pang sinabi na yun na nga 'no, na hinukay pa raw 'yan, eh. Oh, nabalitaan niyo ba yun? Hinukay po yang, libingan daw ni Pepsi Paloma ayon sa urban legend. Legend lang naman 'to. Para tignan talaga 'no, suriin at tignan kung merong free. Titignan daw kung may free yung tansa ng Pepsi. Corny joke lang po. Pasensya na kayo. Hinukay para tignan kung may free. Wag mo nang ulitin yan bado. Ako personally, mukhang tuwang-tuwa po si ano niyan, mukhang tuwang-tuwa po. Ay, yung mga ano pala, binabati pala natin lahat po ng mga, nakipagdigmaan ngayon diyan po sa Nazareno. Tanong ko nga, nakabalik na ba yung Nazareno? Humaba na 'no, dumami na po yung kasi dati maghapon lang, eh, parang di pa po nakakarating uli sa Quiapo yung Nazareno 'no. Ingat-ingat po tayo, 'wag po tayo masyadong lalo na po yung mga medyo mahina na ang katawan 'no. 'Wag po tayo dun sa bandang Tulacan. Salvador Rodriguez. Boss Badong, paggupit ka na please para may mahuli ako. Anong para may mahuli ka? Papagupit ka para may mahuli? Hindi ko maintindihan. Okey. Okey, balikan po natin 'no. Eto po, sabi nga sa inyo, suwerte ni Daryl Yap kasi ang laki-laki na po ng at marami na pong manonood tiyak sa kaniyang pelikula, 'no. Sulit ba? Sulit. Pero hindi ko po nagugustuhan, meron pong mga komento dito, eto po, 'no. Bago yung reaksyon ko dito sa lahat ng issue na 'to, sabi po dito, meron dito akong gustong, ah, punahin 'no. Sabi kasi rito, kinasuhan ng cyber libel ni Vic Soto si Daryl Yap, walang problema. Ito po isa sa mga, ano 'to, follower ni BBM dito sa X. Ipinagbabawal na rin ang paglalathala ng teaser ng movie ni Yap. Lahat sana ng depensa ng mga DDS ay sa piskalya na nila ikatwiran. Alam mo, tama ng paninirang ginagawa nila sa mga tao gamit ang mga taong hindi naman nila kakilala man lang. Alam mo, babaeng taga Malolos. Lahat na lang DDS kagad, no? Ito ay personal sa pagitan ni Daryl Yap at saka ni Vic Soto. Wala pong kinalaman ang DDS diyan. Wala pong kinalaman ng mga Duterte diyan. Hangga't maisisingit niyo yung mga Duterte, pero total gusto niyo namang, oy si Auntie Kenya nariyan ba? Gusto niyo rin lang na isingit yung mga Duterte supporter. Si Daryl Yap po ay Amy Marcos supporter, no? Marcos po si Amy Marcos. Ang kalaban po ng mga Duterte ngayon ay mga Marcos. Ngayon niyo po sabihin na yan ay Duterte. Nalilito kayo. Pag may nakita kayo na banat agad, no? Hindi ba pwedeng banatan nyo si Daryl Yap nang hindi nyo isasama yung mga Duterte? Wala kaming kinalaman sa pelikula. Okay. Eto po,
ang tanong ko po ay eto lang po ang masasabi ko dun 'no, sa usapin na 'yan kasi napakatagal na, eh. Ako gusto ko na ring magkaroon ng, tuldok 'no, matuldukan na po yang, issue na 'yan kasi napakatagal na nga po. Teka lang, pindutin ko lang 'tong live ng ano, sa TikTok, sayang, eh. Okey. Ang ang question ko lang diyan sa Pepsi Paloma story ay sino ang nagbura sa sinulat ni Enteng at Joey diyan? Pati Eraserheads, eh. Sakto, eh, 'no, nakadagdag yun po yung nakadagdag sa legend, eh. Hindi po kilala ng mga bata si Pepsi Paloma. Kasi alam ko bata pa ako niyan nung issue yang, Pepsi Paloma na 'yan, eh. Yung di umano ay, pero headline talaga siya na yung kaso na 'yan 'no, yung kay Vic Soto. Siyempre si Vic Soto na lang yung ano, yung sinasabi, pero si Vic Soto, si Joey De Leon, tsaka si Richie, eh, ang involved po diyan. Okey. So sa madaling salita, ang nakadagdag po at itong mga kabataan kahit hindi nakita kung sino si Pepsi Paloma, nakilala nila dahil yung sa Eraserheads, 'di ba? Yung meron kasing ano ron, ah, anong sinulat ni Enteng at Joey diyan, hindi na mabasa kasi meron nagbura. So ang interpretasyon ng marami, kasama na ako ron, Enteng at Joey, si Vic Soto tsaka si Joey De Leon, 'di ba? Tapos ang nagbura, parang yung ebidensya nagtago si Tito Soto. Yun yung nakadagdag, eh. Yun yung nakadagdag. Okay na sana yun. Dapat sisikat na naman yan. Espolarium. Kinakanta ko yan, eh. Pag medyo ano na ako, eh. Sa mga hindi po nakakaalam, eh kaidaran ko po yung Eraserhead. Mukha lang tayong mas matanda sa kanila. Kaya halos kaidaran ko yan, yung shota ni Maris Racal, eh. Anong pangalan na? Okay. Sa madaling salita, nakadagdag yan 'no, sa issue na baka totoo nga yun. Ayan si Rico Blanco, putya kaidaraw tapos tapos ang naging shota niya, ako wala akong ano yun, hindi ako naawa kay Rico Blanco in the first place. Bakit mo shoshyotain yan, eh, bata-bata. Mare-realize din niya na puta bata pa ako, bakit meron na akong, shotang tiyuhin ko. Namburaot ka. Okay, tuloy natin yung pinag-uusapan natin. Sa madaling salita, inamin lang ni ano, eh, sayang kung hindi inamin ni Ellie Buendia ng Eraserheads. Inamin niya na walang kinalaman kay Pepsi Paloma. Si Joey at Enteng tauhan nila. Ay yung mga nila kasama nila sa banda-banda. Kaya oo nga, Astrid, ikaw na lang nga. Masyadong bata kasi hinahanap, eh. Naghanap pa tuloy ng kaidaran niya. Okay, punta na po tayo rito, no? Basta ako, tama yan, no? Para finally matuldukan na yung Pepsi Paloma na yan. Ang tagal na po niyan. Napakatagal na ng Pepsi Paloma story na yan. Mukhang ngayon matutuldukan na kung dahil nagkakasuhan na, eh, no? Dati kasi para hindi ko alam kung inatras ba yung kaso o napawalan sala sila. Basta hindi ko na matandaan dahil sa tagal. Nabutan namin si Pepsi Paloma. Pero ito lang po itatama ko, hindi po immediately after nung issue na rape, hindi po immediately nagpakamatay.
Sumikat po si Pepsi Paloma dahil do'n. Hindi naman kilala yan si Pepsi Paloma, eh. Sumikat po sila tapos nag-introduce, siya yung unang sumikat, 'di ba, Pepsi Paloma. Tapos nag-introduce pa ng mga ibang kasama niya, si Coca Nicolas at saka si Sarsi Emmanuel. Ayan, kaya nagkaroon po ng soft drinks beauty. Okay. Meron pong hindi sumikat, si RC. Okay. Coca Nicolas, Sarsi Emmanuel at Pepsi Paloma. Yan po yung mga soft drinks beauty. Tapos po, ayun, mga beauties na po. So ako, para matapos na rin yung issue niya, matuldo ka na talaga, yan po ang gusto natin, no, na makilala na, maano na yan, korte na magpasya. Ayan. Punta na po tayo rito sa ICC. Ayan. Kasi nung binalita ko to, yung question ako rito, no, fake news, etc. Dahil sabi ko, pag upo ni Donald Trump, maglalabas siya ng executive order para parusahan niyang ICC. Okay. Bakit nyo ba pinasisikat yan? Hindi naman sikat yan. Hindi po mananalo yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi. Alam niyo, hindi naman importante ang tao na yan. Eh. Simple lang po yung mga pumapasok po sila sa mga Duterte vloggers para i-promote po yung busita na yan. Hindi ko po nakilala na yan po ay Duterte. Hindi po yan naging Duterte kahit kailan. Kaya wag niyo na pong idikit ng idikit yan. Okay. Puntahan po natin to. Sabi ko noon, maglalabas na executive order. Yun po, balita yun. Balita po yun sa ibang bansa. Ngayon po, may video na to. Hindi po si Donald Trump. Yung pong US Congress. Ayan, no? Yan. House Foreign Affairs Committee Chairman Brian Mas at saka si Representative Chip Roy. In-announce na po yung batas, no? Ayun, antindi. Ang tawag po nila sa International Criminal Court ay illegitimate court. Ayan, the illegitimate court counter batas po pala. Nagpasa po sila ng batas, no? Para yung Supreme Court ay yung ICC ay parusahan ng United States of America. Katulad po ng Pilipinas, ang USA po ay hindi rin kasama sa ICC. Okay. So ano po ang description nila rito? Kaya po matataplaugan eh. Kaya po pala, ito po ang kanilang description dito. Ayan. The Illegitimate Court Counter Action Act. Yun po yung so gagawa po sila ng batas para po parusahan itong International Criminal Court. Yung ipinagmamalaki po ng mga anti-Duterte na magpaparusa kay Duterte ay uunahan na pong parusahan ng United States of America. Naunahan pa si Donald Trump, batas na, gagawa na sila ng batas. Ay hindi pala. Pumasa na pala tong batas na to, kaya lang pinigilan nung panahon ni Biden. Ayan, no? The ICC is an illegitimate court that represent a massive threat to US sovereignty. Bakit po massive threat yan? Katulad po sa Pilipinas. Mahilig kasing manghimasok yung ICC. Yan ang problema ng ICC. Kahit hindi ka membro, gusto ka nilang imbestigahan. Katulad po ng ginagawa dito kay Duterte. Kaya mapapahiya po yung mga mapapahiya po yung mga supporter nitong ICC. Tignan nyo po, yung pinakamakapangyarihan na bansa sa daigdig, nagsasabi po na illegitimate yung korte na yan. Illegitimate po talaga yan kung hindi ka member.
Yun yung matagal na naming sinasabi. Bakit ipinagpipilitan ninyo na mag-imbestiga yan, hindi naman tayo member? Kaya po, paparusahan nila yung ICC. Okay, tuloy natin. Bakit po sila threat sa US sovereignty? Una po, tinutulan na US yung pag-i-issue nila ng warrant of arrest kaya dito po sa Prime Minister ng Israel. Kaalyado po ng US yung Israel. Bali-balik ta rin nyo man, kaalyado po ng US yan. Hindi po, iba, at least po yung Quadcom, kinikilala po ng Pilipinas yung Quadcom. Ito po, pag hindi ka member, tandaan nyo po, pag hindi ka member ng ICC, wala silang jurisdiction sa inyo. Oh, ito po, kaya yung US, sinabihan nila, di ba? Bakit ang kapal na mukha nyo magbigay ng warrant of arrest sa Israel Prime Minister, hindi nyo naman siya miyembro. Hindi nila miyembro eh. Ngayon, nag-iimbestiga rin to sa mga US serviceman, kaya galit na galit si Trump noon. Actually, pinatawa na yan ni Donald Trump, no? Yung dating si Betsoida, yung babae, pinatawa na po ng parusa yan. Frenis po yung mga asset ni Betsoida sa Amerika. Okay, pag ikaw, ganun pala yun, no? Matindi pala yun pag ikaw dineklara ka ng Amerika na NSD. Ano na nga yung NSD? Hindi ka kumbaga, hindi ka katanggap-tanggap sa mga Amerikano. Yari ka, pati hindi lang sa American soil. Mapipres yung asset mo. Maski sa mga kaalyado ng mga Amerikano. O katulad nito, kaalyado rin tayo ng Amerika. No? Kaalyado po tayo ng Amerika, hindi rin tayo member ng ICC. Iniimbestigahan din nila si Rodrigo Duterte. Galit na galit po yung Amerika, kinakailangan nilang gumawa ng aksyon dahil pag hindi nila inaksyonan, wala pong takot tong ICC. Hindi ka miyembro, i-issuean ka pa rin ng warrant of arrest. Kumbaga, nanggigipit at tinawag pa nila tong mga leftists. Kaya naman pala, mga katropa pala nila yan. Yan po. Our bill sends. So ito po ay isa sa batas nila. Pero ang balita nga natin, pag upo ni Donald Trump, magkakaroon pa siya ng executive order. Our bill sends a clear message to the International Criminal Court. We may not recognize you, but you sure as hell will recognize what happens when you target America or its allies. The ICC's attempt to obstruct Israel's right to defend itself has only prolonged the war and prevented the release of American hostages by boosting Hamas moral. O yan. Kaya pala galit si Donald Trump at saka mga Amerikano dito sa ICC. Nakikialam po sa Israel. Merong US meron palang mga US hostage. Ito po ang sabi naman ng Senator Tom Cotton. Barring a decisive response, the ICC now possess a direct threat to the sovereignty of America and our allies. This bill will protect America and Israel from ICC's most recent abuse of power. Yan po. Makinig po kayo. Kayong mga nasa gobyerno na mahilig kumampi sa ICC. Ang tawag ng Amerika sa ginagawa nila ng ICC na pag-i-issue ng mga warrant of arrest na hindi naman nila member,
ay abuse of power and authority. Hindi pala, wala pala authority. Recent abuse of power. Kaya kawawa po yung ICC, lalo na yung kan na yan. Titignan po natin kung gaano po kayo kagaling. Yan po isinasabatas nila. Bakit po ibabatas na? Dati kasi executive order lang ni Donald Trump. Nung executive order, binaliktad po. Pag upo po ni Biden, binaliktad po ni Biden yung executive order ni Donald Trump na sinasanction niya o pinaparusahan niya yung ICC dahil gusto silang imbestigahan. Gustong imbestigahan yung mga Amerikano, yung mga sundalong Amerikano, kahit wala naman silang jurisdiction. Ngayon, galit na po itong mga Amerikano dahil yung kaalyado nilang Israel ay inisyuhan ng warrant of arrest. Lalo na ngayon, pag inisyuhan nyo ng warrant of arrest, si Tatay Digong, tropa pips yan ni Donald Trump. Speaking of tropa pips, hanggang ngayon, dinideny pa rin po ng PCO na ito pong si Donald Trump ay nag-imbita ng mga world leaders sa kanyang, hindi po ibig sabihin na automatic na inimbitahan sila, aatin na sila sa inauguration ni Donald Trump. Mali po yung sinasabi na walang inimbitahan. Ito kasing mga to, porket Romualdez na yung nagsalita, ganun ba talaga kapangyarihan yung mga Romualdez kahit hindi totoo? Basta sinabi ng mga Romualdez, dapat masunod kahit na hindi na totoo? Okay. Ayon kay Crisostomo Simon Ibarra, basahin natin yan. Maraming matataas ang katungkulan na Jewish mayayaman at nagpapatakbo na ekonomiya dito sa Amerika. Thank you very much sa $5. Correct. Di ba? Karamihan po ng mga bilyonaryo dyan, may mga lahing Hudyo. O hindi lang po lahi, Hudyo talaga. Boss Bad, sa tingin ko, nagsimula ang pagsutil ng Congress. Walang iya. Okay. Tignan pa natin kung meron pa tayong mahita dito. Ayan po. Tignan nyo naman, no? Pinakamataas. Sa mga hindi po nakapakinig kanina, no? Pinakamataas po. Fake news ka rin, kolokoy ka. Utot mo. Hindi uso dito yan mga fake news. May video po yan. Nagsasalita po, congressman ng Amerika. Sabi po, this is huge. The ICC is going down. Yan. Breaking, the United States announces sanction on International Criminal Court. Kayo, mag-iiyak na lang kayo. Mga fans ni BBM, dahil hindi nyo na po, wala kayong maisampang kaso kay Duterte. Tapos ang inaasahan nyo ICC, yari kay Donald Trump. Huwag nyo sabihin yung amo nyo si BBM, kakalabanin si Donald Trump. Baka ito nung mga ungas na yan, Sir Badong. Kung natapos ba ni Pangulong Okay, punta na po tayo rito. Naku, nakakaawa po si Mayor Magalong, no? Ang dami na pong tumitira ngayon kay Mayor Magalong. Ganyan po sila pag ine-expose po. Ngayon may narinig naman ako na kaya daw ginagamit lang daw tayo ni Mayor Magalong lahat dahil may problema siya sa local politics. Hindi ko po alam kung sino po mga taga Baguio. Totoo po ba? May kalaban ba siyang matindi dyan sa Baguio ngayon? Ang dialogue ngayon ng mga to, ginagamit lang daw niya yung pag-angal-angal niya para kasi kalaban niya raw sa politika yung kanyang congressman.
Ganun po talaga eh. Pero hindi po nila pinapaliwanag kung totoo ba yung 777. Ang linaw po ng akusasyon ni Mayor Magalong, no? May nagsasabi naman po, ingat ka kay Mayor. Hindi ko po sinabi na Duterte si Mayor Magalong. Never ko po sinabi na DDS siya. Hindi po porkit hindi Duterte, hindi na natin pakikinggan. Di ba? Marami naman tayong hindi Duterte na pinakikinggan natin, katulad ni Rodriguez. Ni Attorney Rodriguez, hindi naman siya Duterte. Bakit natin siya pinakikinggan? Ganyan po sila pagtutulungan ka eh. Hindi ka nila kayang sagutin pero pagtutulungan ka lang ng mga tao niyan. Okay. Teka lang baka may nakakalimutan pa tayo. Ito po, breaking all records yan. Ayun po. Ito panghuli. Ayan, kalat na 41% ng mga Pilipino gusto si VP Sarang ma-impeach o gustong impeachment. 35% mga Pilipino ayaw ma-impeach si VP Sara. Okay, yung 35%, maraming salamat. Pero kung magwawagi po, kung yan pong survey na yan, ay yan po ang refleksyon ng mga Pilipino na talagang gusto ninyong ma-impeach si VP Sara, talagang ganun eh. Kami, nakita na namin, eto real talk po tayo, kahit kayong mga taga-TikTok, nakita na namin yung tunay na pamumuno, no? Yung pamumuno na yung talagang may nagagawa, may epekto. Matagal po akong nabuhay sa daigdig. Ngayon lang ako nakakita ng presidente na talagang nakita mo meron talagang epekto. Kayo po, marami po sa inyo. Tinitiyak ko marami sa inyo, lalo na sa inyo mga OFW. Tinitiyak ko na hindi kayo mahilig sa politika noon. Pero nung si Pangulong Duterte po ay naging presidente natin, nagkaroon kayo bigla ng interes. Kasi nakita ninyo yung pagbabago, nakita niyo yung epekto ng yung isang matinong pinuno kung ano mangyayari sa bayan. Di ba? Ramdam natin yung pamumuno ni Duterte, lalo-lalo na po yung war on drugs niya. For the first time, nawala po yung mga pagkasiga ng mga adiksyonez. Ngayon, kahapon yung balita, 84 years old, ginahasa, dinedo ng isang adik. Bumabalik na naman yan. Dati, ano na lang yan eh. Kumbaga, pinagkakatuwaan ko na lang. Sinasabi ko noon, ang balita nung panahon ni Pinoy, Lola, ginahasa, napagkamalang Aramina. Ngayon, balik na naman. Bedridden, 84 years old. Bedridden. Wala pong nasa matinong pag-iisip. Okay. Ngayon po, tama po yun. Marami kontrolado po nila. Nagpapasalamat din kami kay sa may-ari po ng Facebook, Meta. Tatanggalin na sa wakas yung mga fact checker na yan. Ilan po sa inyo na mga maka-Duterte ang tinanggal yung post o na-suspend yung inyong FB account ng kahit ilang araw dahil sa pagpopost ninyo ng maka-Duterte? Dahil yung fact checker po natin, anti-Duterte. Bayad ang survey na yan. Tanong bakit lumabas ang survey na yan sa napipintong rally ng INC sa January 13, preemption yan. Correct. Tsaka gusto kong makita kung paano nila tinanong yung mga Pilipino. Kasi minsan mapanlin lang yung mga tanong. Okay. Asa na yung mga Chinese drug lord na BFF ng Panginoon mo? Sino? Naniwala naman kayo. Naniniwala talaga kami? Maniniwala kami sa inyo?
na BFF daw ni Pangulong Duterte, mga drug lord na Chinese. Alam ko, pinapapatay ni Tatay Digong mga drug lord eh. Ibig mong sabihin, kalokohan, madali kasi kayong papaniwalain. Ganyan talaga pag mga mahihina utak eh. Pasensya na kami. Kayo lang po naniniwala na si Tatay Digong ay sumusuporta sa mga drug lord. Kayo lang ang naniniwala. Ganun kahina utak nyo. Biruin nyo, Michael Yang kayo ng Michael Yang. Lahat ng tao, Michael Yang. Ayan, katulad yan, direct. Michael Yang kayo ng Michael Yang. Tanong, kinasuhan nyo na ba si Michael Yang? Meron bang kaso si Michael Yang? Akala ko, akala ko talaga dahil lahat ng tao na Michael Yang, yung Parmali, involved si Michael Yang di umano. Pogo, involved si Michael Yang. Droga, involved si Michael Yang. Akala ko po, wanted si Michael Yang. No? Eto, magtapatan tayo. Magtapatan tayo. Akala ko wanted kasi hindi ko kilala yan. Hindi ko pa nakikita yan. Si Michael Yang, akala ko wanted sa dami ng binibintang sa kanya. Yung pala walang kaso, pakalat-kalat lang daw sa Davao, sabi ni Tatay Digong. Oh. Walang kaso. Anak ng tinapay. Kasuhan nyo naman muna para maniwala kami. Hindi nyo kinakasuhan eh. Para maniwala kami drug lord, pogo lord, Lord of all lords. Tignan nyo Tignan nyo po ang sinasabi. Paano daw makakasuhan? Protektado daw ni Digong. Si Digong pa ba presidente ngayon? Baka ako yata ang nalilito na. Nalilito na yata ako. Si Digong pala presidente pa ngayon? Makapangyarihan daw si Digong. Ang alam ko, kaibigan niya etong nasa likod, si Pastor Apollo Kibuloy. Ang alam ko si Tatay Digong ano yung tungkulin niya sa KOJC? Kingdom of Jesus Christ. Siya yung administrator, di ba? Makapangyarihan pala si Tatay Digong. Bakit nalusob yung KOJC? Ang sarap talaga kausap nitong mga to eh. Tinanong ko sila, bakit walang kaso si Michael Yang? Kasi protektado ni Digong eh. Bakit ito? Nakasuhan. Kaibigan to ni Tatay Digong. Bakit napasok yung KOJC? Siya po ang administrator nun. Si Tatay Digong po ang administrator ng KOJC. Pinasok. Naghukay si Torre. Hindi po nila mare-reconcile yan. Hihiluhin natin itong mga to. Ganun ba? Paghawak mo pala Davao, pwedeng pasukin yung ikaw yung namamahala. Alam mo ba ibig sabihin ng administrator? Huwag kang tanga. Administrator si Tatay Digong ng KOJC. Pinasok yung KOJC, zero may control ng Davao eh. Eto, si Pastor Kibuloy, nakakulong po yan. Yan po, tsak na tsak ako, close na close sila ni Tatay Digong. Bakit hindi niya to nasalo? Kasi may kaso. Si Michael Yang walang kaso. Kasuhan nyo kasi. Hindi ko po alam eh. Ako nagulat talaga eh.